Alam nyo ba na ang Diyos pala ay nagagalit kung ipinagkakatiwala mo ang iyong sarili sa ibang tao? Basahin natin isang talata na sa Jeremiah chapter 17 verse 5, sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na nagtitiwala sa tao, na ang sandigan ay laman, at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Kaya dapat nating tandaan na sa Diyos lang tayo magtitiwala, hindi sa kung kanino man. May mga tao na yung kinabukasan nila ay ipinagkakatiwala nila sa iba, gaya ng magulang. So, ayaw pala ng Diyos na ang tao ay magtiwala sa katulad niya ring tao kasi magagalit siya. Yung mga halimbawa ng pagtitiwala mo sa isang tao, halimbawa kung ikaw ay isang ama o ina. Ganito yan, may magulang kasi na gusto nilang makapagtapos ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Dahil iniisip nila na kapag nakapagtapos na ang kanilang anak ito ay makakatulong sa kanila, hindi naman ibig sabihin na hindi na natin sila pag-aaralin. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay huwag nating kalimutan ang Diyos, ibig sabihin gawin mong sentro ang Diyos sa buhay mo, sentro ng family mo, at huwag mong ipagkatiwala ang sarili mo sa ibang tao o kahit paman sa sarili mo. Dahil ang lahat ay pwedeng mawala sa isang iglap, ang kasikatan, career o trabaho mo, at kahit pa yung pamilya mo pwedeng mawala na parang bula. Mayroon akong kwento, ito ay totoong nangyari dito sa amin. Mayroong mag-asawa na may anak na nag-aaral ng law. Tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang kasi gagraduate na ang kanilang anak at iniisip na nila na makakatulong na sa kanila. To make it short, pagkatapos ng graduation, nung araw na yon nag-celebrate sila, nag-inuman sila. Kinaumagahan nung ginising nila ang kanilang anak, ito ay wala ng buhay, nakakalungkot, diba? At hindi ko sinasabi na ang kwento ko ay dahil hindi sila nagtitiwala sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng humusga sa kahit na kanino. Ang kwentong ito ay isang halimbawa lang dahil lahat naman tayo ay walang exemption sa kamatayan. Ang importante, anuman ang ginagawa natin, saan man tayo makarating, gawin nating sentro ang Panginoon dahil hindi natin alam ano ang mangyayari mamaya o bukas o sa mga susunod na araw. At kahit anuman ang mangyayari, mawala man tayo sa mundong ito, tatanggapin tayo ng Panginoon dahil sa Kanya tayo nagtitiwala.